si Kuya Bong, na sinesend natin sa GC. So today na lang is magpe-praises na lang tayo. Sige, mauna na ako. Praises ko sa trabaho ko, no, the Lord continue guide me sa mga transactions ko, sa mga meeting ko sa clients, no. The Lord is always giving me a favor. Lagi naman favor ni Lord yun eh, mga successful transactions na nagpo-proceed. So blessing yung work ko talaga. And syempre, yung work ko is yung provision ni Lord yun para sa family ko. So, at the same time naman, iniingatan ako ng Panginoon from time to time na nagta-travel ako to all over Metro Manila, no? So, it so happen nga na sa sobrang init, no, na siraan na talaga ako ng aircon. Wala na ako aircon sa kotse, kaya mainit. So, Dala ka na lang ng fan. So, wala kang aircon, so sityaga ka muna na yung fan mo na Gujito, ganun muna, temporary. No? Naghihintay ng budget sa office pampagawa ng sakyan. Anyway, sabi ko naman, sanay naman ako doon eh. Sanay naman ako kahit na hindi convenient or mainit. Basta safety lang yung travel, enough na yun. Matutunan ako ng pagpapasalamat sa Panginoon. So safe naman ako makapag-bumalik. No? Basta safe lang, okay na. No? Kahit na mainit ang travel, wala akong magawa eh. Siyempre, peace tayo, di ba? Alam mo lagi ko mag-complain. Hindi naman. So, ang tinuturo sa akin ng Panginoon, kung whatever na situations ko, ibalik ko sa Kanya na mayroong pagpapasalamat pa rin. Amen. In everything, no, magpasalamat lagi. No? Kasi pag nagpo-complain ng isang tao, alam mo naman yung kakainin ka ng ano doon eh. Kakainin yung character mo doon eh. So, at ako tinuturuan ng Panginoon na maging thankful lagi in every circumstances na experience. So, yun lang, Kuya Bong. Ako, praises din ako. Praises din ako. Sige, ikaw naman. Okay mo muna? Sige. Ako, praises ako kasi di ba nung last Saturday, hindi ako naka-attend. Kasi may nagpaluto sa akin, kaklase ko nung high school. Na ang pinaluto yung arroz caldo na maraming hinimay na manok at maluya. Tapos nagpagawa ng pansit puti. Nagpagawa ng suman na kasaba. Tapos nag-bake ako ng kasaba cake. Tapos pinagtimpla ko sila ng ng chicken inasal. Lahat ng niluto ko nagustuhan. Nakakatuwa, binigyan ako ng ng olive oil na ganito kalaki. Wow. Oo, tsaka yung mouthwash na anong tawag dito? Listerine, yung jumbo size. Tapos binigyan ako ng 600 pesos na pera. And thank God for that kasi malaking tulong na rin yun, no? Sa sa budget ko. Budget. Oo. Gusto ko ulit ng magpaluto. Sana nga. At saka praises ako kasi sa May 29, Friday, meron kaming batch nung high school batch namin, merong kaming swimming outing sa Batangas. Praises yun kasi may nag-sponsor din sa akin. So bali doon na ako kila Rose makikitulog ng 28 kasi sa Dasma ang meeting place yung bus ng taga Dasma, lahat ng mga kaklase ko ng high school sa Dasma kasi yun. So kila Rose ako makikitulog pero magluluto kami. Ang kagandahan nun, yung nag-sponsor sa amin ni Rose, magbibigay din ng perang pangluto ng ulam na babaunin. So, sabi ko, magdagdag na lang kami ng share namin. Dahil, malaking bagay na yung nalibre ka sa swimming. Kasama na yung entrance doon, tsaka yung bus. Tapos, yung pagkain, magdadagdag na lang kami ng contribution para pandagdag. Nakakatuwa dahil the Lord provides dahil wala man akong trabaho. So, yun ang tsaka yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, yung safety ko, tsaka yung health ko na pinaprovide ng Panginoon, tsaka yung daily needs ko na hindi ako kailangang gumastos sa malaki lagi. Kamukha kanina, may mga suki ako na minsan nagbibigay sa akin. Kamukha kanina, sabi ko, yung binili kong saging hilaw pa, kako yung saba. Sige, kumuha ka na lang dito ng hinog, kuya.
Sabi ko, 4 lang kako, i-dinner ko kasi, tsaka kamote. Eh, wala akong itlog, naubusan ako ng itlog. Sabi ko kay Janet, pabili ko ng itlog. Kasi dun sa silang, tapat ng asyenda, 120 pesos lang isang tray ng itlog. Aba, mura yun. Oh, Organic daw. Eh, sabi ko mura yung 120 pesos lang isang tray. Sabi ko pabili ko doon sa anak niya pagdaan. Kasi anak niya nagtatrabaho sa silang sa Honda, si Noel. So, praises ako dahil kamukha nun, binigyan ako ng 4 na pirasong hinog na saging na saba, meron akong pandiner. Minsan, bibigyan ako nun, saba talaga na isang piling hinog na. Kasi hindi naman nila mabebenta na eh. Oo nga. So, binibigyan ako ng mga kaibigan ko sa palengke. Thank you. Tsaka nakaka-discount ako pag bumili ko. Kasi alam nilang... Malaking bagay din yan. Oo, May discount. kasi dati ko nagtitinda ng almusal, mga suki ko yung mga yun. Kaya sabi ko, oy, presyong kapwa tindero. Nakaka-discount ako. So, I thank God for that privilege na practice ko bilang anak niya. Dahil alam naman natin, hirap ng mahal ang bilihin ngayon eh. Bilhin talaga. Oo. Lahat tayo affected eh. Prices din ako, si Beth okay naman, pero meron siyang bagong na-diagnose na sakit. So, hindi ko lang complication niya, Kuya Bong? Complication sa sakit niya sa una, tapos Hindi complication ko alam eh. Pag-pray nga natin si Beth yung baka sabi ko covering siya, baka mayroong mga curse ng mga kaaway, di ba? Oo nga. So, sa trabaho niya, or Oo, baka... kasi si Beth kasi direct to the point lang, prangka din si Beth magsalta. Basta totoo lang siya, walang ligoy-ligoy magsalta yun. Pero totoo siya makipagkaibigan. Kaya lang nga, syempre alam naman natin kaaway, Christian din kasi si Beth, inaatake siya ng kaaway. So, prayer natin sa kanya. Tsaka pag-pray niyo sa akin ni Metrobank, sana makausap ko. Oo, na itanggalin na yung mga penalty charges tsaka interest charges. So, yun lang. Ako naman, praises ko yung, kahapon kasi, nag-usap kami ng HR sa Euromed. Oo. Actually, yung okay na sa kanila. Kasi March pa lang ako March or hindi, no? January kami nag-usap ng isang boss. Tapos travel kasi siya ng travel na Singapore, China siya. Oo. Kasi marami travel siya sa abroad eh. So, sabi niya ipasa ko daw yung resume ko para daw sa HR. So March ko pa napasa. Ayaw ko naman siyang i-pressure, di ba? Kasi alam kong busy talaga siya. Nung close ko na boss, ang close niya yung isa sa may-ari doon. Hindi naman kami sa may-ari, si Sir Jay na niya. Pero marami siyang before nung connected ako sa Euromed, marami akong favor na binigay niya sa akin nung umalis ako ng company, binigay niya sa sasakyan, nabigyan niya ako. Basta marami siyang naibigay sa akin nung time na nandun ako sa Euromed. So this week lang, tumawag pala yun si Sir Jay, director, yung may-ari ng Euromed. Hinahanap yung kasi sabi kasi ni Sir Jerome, yung ng National Sales, National Distribution Manager, hindi ko siya boss, pero naging close kami. Sabi niya, hinahanap yung yung tawag nito, CV. yung resume ko, yung CV ko. So tumawag sa HR, yung may-ari, kung saan nandun ba daw yung document ko. So pumunta din si Sir Jerome kasi galing siyang Singapore. Sinabihan ng HR noong Monday, kasi meeting sila ng first Monday of the month. So, pumunta sa HR, hinanap yung document ko, yung resume ko, at saka yung letter ko, at saka yung CV ko. Yung sa Cavite plant, naka-receive sila.
So, tinawagan din doon sa Cavite kasi ino-confirm dito sa head office na HR. So, sabi doon sa Cavite, ma'am, merong na-send si Ma'am Susan. Kaya lang, pagtingin ng HR, nang napunta sa spam. So, yun, dinali-dali nila. So nag-send ng email agad yung sa akin yung HR na ma'am, ano nga, kasi hindi ako makontak ang number ko kasi mali si Johnny pag-type sa number ko sa CV. So nag-email na lang sila na, ma'am, hindi ka namin makontak sa number mo. So check namin sa number sa CV, mali pala na encode. So Oo. nag-send ako ulit ng number sa kanila. Tapos sa email lang kami. So sa ma'am, wait ka lang mama sa advice namin kasi nagmi-meeting pa nga yung nag-execom pa sila. So yun na. So kahapon, nabigyan ako ng schedule 2:30 na ang usap-usap lang kasi dati ko namang trabaho. Walang formal, hindi na formality yung ano. Hindi na formal. Tapos nagbanggit lang siya na ito yung bago na pala yung policy namin, Monday to Friday ang trabaho, yung benefits, ganyan, nagbago na rin. Ang naabutan mo lang ma'am is 56 yung sa convertible to cash yung sick leave natin at saka yung vacation leave. So dati kasi 36 yan ngayon ma'am is 46 na, 1.5 na yan. So ganun ba? Yung insurance natin ma'am, 150,000 na rin, pero ang diferensya lang ma'am tumaas, pero hindi nakasali ang dependents. In-explain na niya. So yun, ginanong ko, usap lang kami, ganyan. Kaya lang sabi niya, hindi pa doon niya alam, hindi alam ng HR kung saan ako ilalagay. Yung sinasabi mong Cavite, dito yung sa Dasma, may nakikita kong Euromed. Cavite plant. Cavite plant. Yun ang planta ng Euromed. So, sabi niya, ma'am, actually, hindi ko alam kung saan ka ilalagay. Kasi mag-uusap pa si Sir Jay. May age limit kasi dyan no? Ha? May age limit no? Hindi naman kasi parang ang kasi is confidential to. Parang nahulog ako ng confidential kasi hindi ako dumaan doon sa application. Processing, oo. Oo, parang ilalagay na lang ako kung saan nila ilalagay. So, sabi ng HR, ma'am, so hindi ko alam ma'am kung saan ka ilalagay. Basta i-process ko lang ito, ibibigay ko ito ka Sir Jerome at saka Sir Jay. Si Sir Jerome, National Sales Manager siya at saka supposedly Vice President siya ng Euromed. Oo. Kaya lang hindi niya tinanggap. Kaya lang nag-resign kaya naging busy siya ngayon. Dahil nag-resign yung Vice President. So siya nag-take over. Si Sir Jay naman, yun ang boss namin talaga. Yun ang may-ari ng Euromed. Tsaka Central University, Rotas Bank. Maganda yun sa UN. Kung doon ka ma-assign. Oo. Yun ang head office. Oo. So, siya yung tumawag sa HR, hinanap yung document ko. Ngayon, mag-uusap pa daw sila. So, sabi ng HR, nagbanggit na siya. Ganyan. Pero ma'am, hindi ko alam kung saan ka ilalagay kasi mag-uusap pa si Sir Jerome at saka si Sir Jay. Tawagan ka na lang. Tapos, basta okay ka na sa amin, ma'am, HR. I-endorse na lang kita kung saan ka nila ilalagay. Tapos, ma'am, hindi ko mababanggit kung magkano sweldo mo kasi hindi namin alam. Siyempre, hindi ka naman kasi dumaan sa usual process. Yun ang kagandahan lang noon. Sabi ko, okay lang ma'am kung ano. Kasi actually, kung talagang, sabi niya, may bakante kami ma'am, pero hindi pa siya ino-open pa talaga. Kasi may mga product na papasok. Ano yun? Sa sales ka pa rin? Sa sales ka pa rin? Pero sinabi sa akin, ma'am, kasi sabi kasi ni Sir Jerome, gusto ko doon sa head office lang. Okay lang ba daw sa akin kung may travel ako? Pero hindi naman daw palagi, sabi ni Sir Jerome. Before kasi ako umalis sa Euromed, kinausap ako ni Sir Jerome. Sabi niya, magre-retire ka pala. Noong 2016, before ako mag-retire, sabi niya, mag-retire ka na pala. Sabi ko, yes sir. So, huwag ka mag-retire, kukunin kita. Kasi under kasi ako ng sales. Si Sir Jerome kasi under ng distribution. Okay. Sabi ko, kukunin kita. Sabi ko, sir, I have to talk to my husband muna kasi it's a family matter kasi na kailangan kong i-attend yung needs ng family ko kasi mag-aalaga sa mga bata. Anyway, kung yun ang decision mo, kasi alam niya na Manila na ako.
na titira. Sabi niya, Manila ka ba titira? Sabi niya, saan ka titira? Sabi ko, sa Valenzuela nga. Saan mo gusto? Gusto mo daw ako mag-Bulacan? Bulacan Depot na branch or sa head office or sa Cavite? Sabi ko, mag-uusap muna kami ni Mel, yung husband ko, kung papayag siya. Ang ganda sa UN, wag sa Bulacan kasi sa Bulacan pag may stranded ka dyan, lalo na pag bumabagyo, traffic sa NLEX. Ngayon, ang nabanggit niya sa akin kasi, kung kung tutuloy ba ako, kung okay bala sa akin na magta-travel. Kasi ang nabanggit niya sa akin before, na kukunin niya ako, parang head office ako, tapos pupunta ako ng Cavite once a while lang. Okay lang yun. Okay lang. Pupunta doon. Yun man ang nabanggit niya sa akin. Oo. Pero ngayon kasi, ang status ko, hindi alam ng HR kung saan ako ilalagay. Okay. Kasi mag-uusap pa yung... Pag-pray natin yun. Oo. The Lord, sabi ko naman sa HR. ang Lord naman nagpo-provide ng lahat eh. Diba? Sabi ni Sir Jerome, nag-usap na daw sila ni Sir J, yung may-ari. So, kaya si Sir J tumawag sa HR, pinahanap yung dokumento. Ayun na niya, sabi ng HR, ma'am, sa Monday, mag-meeting kasi kami, ibibigay ko to pa Sir Jerome at saka Sir J. Pero hindi ko alam kung andyan ba si Sir Jerome, baka aalis na naman yun, magta-travel na naman yun. Basta ma'am, standby lang. Baka tatawagan ka ni Sir Jerome o ni Sir Jerome kung kailan ka ipapareportin. Kasi ang alam daw niya, mag-opening sila na isang posisyon ng product development specialist at saka yung dito sa distribution naman. Kaya lang, okay lang ba sa iyo kung may travel ka once okay lang yun? Okay lang. Oo. Pero ano ba kurso mo? Anong kurso mo? Bio. Best Bio. BS Biology ka pala. Ako kasi business ad ako. Ang major ko management, tapos ang minor ko marketing. Kaya pwede ko sa mga sales, oo. Kaya flexible ako kahit saan ako pwedeng ilagay. Ganun ako. Kaya nung nag-apply ako sa Qatar, nung dito ako sa Pilipinas after college, sa insurance ako napunta. Insurance? Oo. Tapos nung nagpunta ako ng Qatar, construction firm naman ako, pero ang trabaho ko, procurement ako. Sa akin dumadaan yung mga product na kailangan bilhin, yung mga materyales, pero naghahanap ako, nag-i-scout ako ng supplier, tapos gumagawa ako ng comparison sheet. Tapos din ako, na-assign din ako sa warehouse, supervisor. Kaya yung mga trabaho na ganyan, madali lang sa akin. Kasi may background ako sa sales, tapos sa storekeeping, warehousing, tsaka procurement. Ang ganda ng trabaho ko nun sa Qatar, kailangan problema, delay ang sweldo. Inaabot kami ng 4 na buwan, 5 buwan na walang sweldo. Pero alam mo, nag-survive ako doon. Nag-survive kami doon. Nagpapray ako Ha? Na kung saan, nagpapapray ako kay John na kung saan talaga yun. Sabi niya, okay ka na kasi nga, i-claim mo na yun. I-claim mo na yun. The Lord provides naman. Nag-open na siya ng door eh. Claim mo na. Sabi pa nga niya, ikaw nga, nag-apply ka nga, wala kahirap-hirap, kinausap mo lang ng mga execum doon, yung may-ari doon, wala na problema. Oo, claim mo na yun. Oo, nagda-drive ka ba? Oo, nagda-drive ako. Wala naman ako mag-drive. Kasi yung usapan kasi namin before ako nag-retire, kukunin niya ako, may position na ako noon. Oo. Maglalagay siya nung before ako umalis sa Euromed, sabi niya, siya ng position ko, na ililipat niya ako. Kaya sabi ko, parang ang hirap sir, baka ma-issue ba? Kasi usok kasi yun sa malaking company, yung politics. Oo. Sabi ko, kaya ko kasi ng issue sir, na sinabi ko na sa company na mag-retire ako, tapos yun pala kukunin mo ako. Parang, ang hirap baka may mga issue mangyari. So, kamukha na nangyari sa akin noon, yung nag-resign ako sa Petroserv sa Qatar, yung warehouse manager, yung overall warehouse manager, kinukuha ko. Kinausap yung HR. Ang problema, yung Indiano na HR,
inggitero. Hindi na daw ako pwede i-rehire. Samantalang pagkalahi nila, magre-resign tapos bumabalik. Mas mataas na yung sweldo. Sayang nga kung natuloy yun, maganda ang sweldo ko doon. Malaki ang ino-offer sa akin ni Jamil. Kaso, delay naman ang sweldo. Doon sa Ako opisina. ngayon, turn between two decision ako kung saan ako ilalagay. Kasi kung sa marketing ako, syempre, ano yung isip mo dyan, yung dapat mag-update ka sa mga marketing Hindi, madali na naman yan. Pag nakapasok ka na, mga 1 month lang yung adjustment, pero the rest, madali na yan kasi dati ka na Pero dyan ang eh. prayer ko talaga, Kuya Bo, is doon ako sa distribution. Kasi, ang offer naman yan sa akin before is, parang head office ako, and then, minsan magta-travel ako, punta ng Cavite Plan, tapos sabi niya may tendency din na pupunta ako ng Davao, Zamboanga, mga depot, Oo. mga branches, minsan daw may problema. Ay, pag may Ganon. opening dyan ha, i-recommend mo ko kung walang age limit. Walang age limit. Oo. Pwede naman, pag kalooban ng Lord talaga. Ay, pag-pray lang. So ako naman is waiting ako. I-claim mo na yan kasi nag-open na ng door ang Panginoon eh. I-claim mo na yan. Pag Ibig sabihin, tumawag na sa HR, may go signal na yan ng may-ari. actually tapos na. Sabi niya, ma'am, wala na akong Formality na lang. Naantay na lang nila kung saan ka i-assign talaga. ang ano niya talaga, sabi niya, hindi ko talaga alam, mama, pasensya ka na yung email mo napunta sa spam. Tumawag si Sir J dito. Yung Sir J, yung sa may-ari talaga siya. Pero ang friend niya, yung isang national distribution manager. So tumawag daw sa kanya. So na-process niya kaagad. So tapos sasabit na lang niya. Tapos sabi niya, ma'am, kasi diniscuss niya lahat. Akala niya magtatanong ako sa sweldo. Sabi niya, Magkano ba ang huli mong sweldo doon ng time mo na nag-resign ka? Nag-resign ako, that was nag-retire ako, Kuya Bong, 2016. Oo. Ang last mga nasa, 30,000 na ako noon, hindi pa kasali allowance. Ako nung mag-resign ako 2012, alam mo kung magkano sweldo ko? Nasa 33,000 na ako noon. During that time, ang laki ng sweldo na yun. Yun. Hindi pa yung allowance ko noon. Kasi ang allowance ko noon is, paano ba din? Weekly ako eh. Tapos may free hotel, sa hotel ako tumitira eh. Kasi gawa ng travel time mo. Oo, yung hotel ang ko noon eh, bahay ko eh. Hindi nga ako umuwi halos ng bahay noon eh. Tapos pag first week ako, twice lang nga kami, once a month na kami magkita ni Johnny eh. Oo nga, di ba? Sabi, si Johnny nga nagkukwento nun na, uwi ako ng Davao, magkikita kami ng pamilya ko. Kasi, di ba? Hindi kami nagkikita. Nasa KAC pa tayo nun eh. Once a month, umuwi siya. Once a month lang kami magkita. Oo. Kasi bumabiyahe ako. Pero ako, gusto ko yung ganyan, nagka-travel. Kasi, magandang experience yung travel ka ng travel na experience mo mamasyal sa ibang lugar. Kasi hindi man porke nagpunta ka dun, puros trabaho ng lahat. May time ka rin makakapamasyal din. Diba? Masyal din. Oo. Libre pamasahe, libre ticket mo sa aeroplano, lahat na pag-travel ako, andun na ang IT ko. Sayang nga noon, naikwento ko ba sa inyo noon, yung best friend ko, si Mel ang pangalan ng Menilio de Vera. Best friend ko nung college. Ginamit niyang pangalan ko as reference character. Alam mo ba, yung HR mismo ng company, pinuntahan ako sa Prudential. In-interview ako tungkol doon sa sa kaibigan ko. At tapos ako ina-opera ng trabaho. Di ba nakakahiya doon sa nakakahiya doon sa kaibigan ko. In-interview ako. Siya nag-apply. Siya nag-apply tapos akong kinukuha. Ako ino-operan. Di nahiya ako. Sabi ko, I'm doing good with my job right now, sabi ko. Diba? Pero siguro kung tinanggap ko yon,
baka maganda din ang position ko sa sa pharmaceutical na. 'Di ba? Kaya lang talagang Kaya naman, hindi ko grab yung kasi unang-una, hindi mo syempre, alam kung tinetest ka lang noon nung HR. 'Di ba? Pero nakita niya kasi ko smart ako eh. Pagbaba ko ng hagdanan kasi sa second floor lang naman kasi yung, ko yung office ko. Hanggang 6th floor yung building namin. Eh sa second floor lang naman ko. Kaya hindi ako nag-elevator. Exercise kasi yun. Pag bungad ko doon sa lobby, nakaupo siya doon sa reception area, may sopa doon. mm, Tapos, diretso ako doon sa reception area. Siguro obserbahan ako. Eh, ako naman, pala kaibigan kasi ko kat na reception area namin, na kachokaran ko, kakwentuhan ko. Kaya sabi niya, sabi niya nung tinanong ko doon sa reception namin, nasan yung bisita ko? Eh di nung pag upo, nagpakilala ko, shake hands ka. Siyempre, formal. Pag nasa opisina ka, pang magpapakilala ka, makikipag-shake hands ka kaagad. 'Di ba? Ganun naman yung mm. sa business eh. Kasi siyempre, nasa insurance kami, no? Kaya sabi niya, I like your attitude, sabi niya. Can we Tapos, hire you? Sabi ko, hindi. Sabi ko, nakakaya doon sa kaibigan ko. Siya yung nag-apply eh. apply, Oo, tapos ako kukunin ninyo, nakakaiyak ako yun. Pero nagustuhan niya ako kasi smarte ko. Eh, tsaka presidente ko ng mga insurance club, no? Nung Insurance. araw. Oo. Nag-i-speech ako sa harapan. Nakaharap ko maraming tao ha. Nasa 100 katao kami. Kaya lagi Ako ko nung kaya yung pagbalik ko naman dito sa Euromed, actually, yun si Sir Jerome, na-sharean ko na yun. mm, Mayaman kasi yung puno yun, yung puno apelyido. maganda. Mga politician siya. Ang kagandahan kasi lang Alala sa niya. atin, kahit saan tayo mapunta, we share the gospel. Actually, na-sharean ko na yun sa Sir Jerome. Oo. Na-sharean ko na about, na siya, kaya ang tawag niya sa akin, little sister. Ano siya, makeup, ano yan siya eh, yung parent niya, yung sa mother side niya is mga Kuangko. Okay. Yan, Aquino. Oo. Sa father niya side niya, Puno, mga Marcoses. Oo. Kaya may So, sila, may background ng politics. politics siya. Dati siyang SK chairman doon sa lugar nila. Tapos pinapatakbo siya dati sa politics, ayaw niya. Mm. Eh, business Tapos, naman kasi sila eh. Hindi oh, yan papasok yaman-yaman. sa Tapos, sa politics kasi madumi sa oo, politics. tapos, nasyaran ko na siya before. Nasyaran ko na siya before. Kasi, pag pumupunta siya sa Davao, ako yung may request na si service mag-drive sa kanya. Tumatawag yung, actually hindi ko siya boss. Hindi ko siya boss, wala akong sa kanya. Halos ng mga empleyado sa Euromed, takot sa kanya. Kasi ang tawag talaga sa kanya is, yung, parang nagpapaalis, berdugo. Parang tigre. Eh, Berdugo lahat siya. naman sa opisina may ganyan eh. Siya yung pupunta yan siya doon siya. Tapos, kasi close kasi siya sa may-ari. Yung may-ari kasi, yung may-ari ng Manila Hotel, Casbah, Oo. mga yap. Si Sir J kasi bahay ng Central School and University, hindi naman talaga ako close sa kanya. Pero nung nasa Euromed ako, lahat, mostly yung mga favor ko, binibigay niya through sa HR. Mm. Tumatawag ko sa HR, ma'am, kausapin ka daw ni Sir J. Sige. Yung sasakyan ko, hindi ko siya natapos. Nung umalis kasi ako, may utang pa ako na 78,000 sa sasakyan. Tapos, Ako din, HR, malaki din ang sabi favor ko sa actually sa Prudential. Nung mag-resign ako, wala pa akong 50 years old. Kinausap ko ako nung presidente namin, si Mr. Rico. Alam mo ba, dapat ang tax ko malaki. Nasa 200,000 dapat ang tax ko. Ang nangyari, nung kinausap ko ni Mr. Rico, sabi niya dahil matagal ka ng empleyado, tsaka kilala ko yung trabaho mo, alam mo,
Ang nangyari, 60% ng tax ko sila ang sumagot. 40% lang ng tax ko ang sinagot ko. Ganon. Yung sa akin rin naman, unang ano talaga ni Sir Jay sa akin, yung sasakyan niya na ginagamit niya, na ibigay niya sa akin, which is naging ano ko yun, naging service ko sa Davao. Oo. Ano kung naluma na, yun nga, binenta niya sa akin ng 15,000, sasakyan ng Toyota Corolla. Oh, magandang Yun yung bagay na sasakyan rin ko sa yun, ah. Bukid. Oo. O tapos yung 50, ang bumili nun, kapatid ko. Ibigay ko sa kanya. Kasi may sasakyan naman ako na isa. Ito ba, yung isang sasakyan ko, yung huling sasakyan ko na Chevrolet, na service ko, before ako umalis sa Euromed, kasi nga, may utang ako na balanse sa loan. Kasi sila kasi nagbabayad ng sharing kasi kami noon Oo. Ano ba kami noon 60-40 din, no? O, 60-40. 60% babayaran ko. Euromed naman is 60 ang Euromed, 40 ako. Pero sila nagbabayad sa China Bank within 3 years. Bayad na. So sa China Bank, bayad na yon. Ako naman, nagbabayad sa company. So may utang pa ako na 78,000. So, ano yun? Loan? Personal loan? Oo, personal loan. So tinawagan si Sister J kasi nga, ang policy sa company, pag hindi mo natapos yung sasakyan, kukunin ng company yan. Oo. So sa akin, exemption. Kaya sabi nilang sana, Ay, favor na yun ni Lord, no? Malaking bagay yun. namin, tinawag sa kay Sir J. Sabi niya, kay Susan nga sasakyan, may utang pa 78. Ang request ni Susan, kung okay lang sa'yo, i-minus na lang doon sa separation pay. Sa separation niya. Yung sa retirement ko, sabi niya, sige, okay na yan. So, nabigay sa akin siya, sakyan, nag-aantay ako ng process. So sabi ko, favor na sa akin yun talaga. Favor ni Lord yan. Hindi, kahit naman saan tayo pumunta, malaking favor natin sa Panginoon eh. Alam mo ba nung ako nagpunta ng Qatar, ang prayer ko, hindi ako pupunta na abroad na wala akong pupuntahan na church. Alam mo, pag nang ma-hire ako doon, Wednesday yung starting day ko. Yung napuntahan kong kumpanya, yung Petroserve, may Bible study. Doon ako naka-attend ng yung JCLG, yung Jesus Christ the Living God. Doon ako na-involved ng magturo ng Sunday school sa mga bata for 7 years. Ngayon yung mga batang tinuruan ko doon, mga binatilyo na, tsaka dalagitan na, ay alam mo, mga involved sila sa mga ministry. Si Jem, yung isinama ko minsan dito sa Bible study natin sa Acts. Bible study, na yun, sa youth ministry siya, tsaka sa kids ministry. Hay ko nakakatuwa kasi yung mga tinuturuan mo, mga product na, yung outcome na naging product mo sa pagtuturo sa kanila, malaking bagay yung makita mo sila nagtutuloy sa gawain. Si LJ naman nasa Europe, sabi ng mother niya ni Ate Lori, siya naman nag-aayos ng mga yung mga slides ng church, yung kailangan sa PowerPoint, sa mga kailangan sa mga sa presentation. Siya nag-aayos naman, yun ang ministry ni LJ. Dalagitan na. Kaya nga natutuwa ko kasi yung mga bata na yan. Actually, isa sa mga naging children's outreach ko si yung kapitbahay ni Maricel. Kalimutan ko yung pangalan nun. Ka-Facebook ko, minsan nangungumusta eh. Sabi ng Teacher Bo, kumusta na? Diba? Nakakatuwa, magugulat ka na lang, malalaki na yung mga tinuturuan mo sa outreach, diba? Kaya malaking bagay yung may devotion tayo, yung binibigay ni Pastor Beng. Marami kong nabibigyan noon, oo. Kasi Taglish siya, ang kagandahan nun. Kasi yung nakukuha ko, English. Siyempre, hindi naman lahat na mahusay sa English, no? Kaya maganda yung Tagalog, tinatagalog ni Pastor Beng, yung kinukuha na niya ng devotion, tinatagalog niya. So, marami nagpapasalamat sa ganun kasi nakakatuwa dahil yung simpleng bagay, kahit na nasa bahay ka lang, nakakapag-outreach ka sa mga tao using the Word of God. Nakita nga ni Melchor yung minsan naka-live ako sa TikTok. Ang musical background ko, worship song. Worship song ang aking musical background kasi
ano yan, opportunity natin yan to reach out sa mga tao eh. 'Di ba? Dito nga kanina nagkukwentuhan kami nila Janet dito sa sa Kubo. Napag-usap-usapan yung mga ugali ng mga tao. Sabi ko, maigi na lang ako, kako maingat ako sa mga ganyang bagay. Ay, wala naman sa maipipintas, kuya, sabi niya. Kasi marunong kang makisama in a way na walang maipipintas sa'yo na bagay. Which is, ayoko naman may mapipintas sa akin yung kapwa ko rin. Kaya kahit na nagtrabaho ko sa ibang bansa, ayaw ako pag-resignin ng boss ko kasi alam mo kung bakit? Yung petty cash na hawak ko, nasa 2 million pesos. Walang mawawala kahit na 5 centimos doon, naka-report lahat yun sa mga resibo, everything naka-report lahat. Kaya sabi ko talagang privilege natin bilang anak ng Diyos na kahit na saan ituntong yung ating mga paa, nagiging channel of blessing tayo. Kamukha dyan sa